Pagkagaling sa aking trabaho, pagpasok sa loob ng bahay, syempre didiretso tayo sa may kusina. At titingnan nga natin kung anong meron. Ayan ang meron, maliliit na isda. Guys, sinong kumakain nito sa inyo? So ayan nga, napag-isipan ko dahil sa madaling araw na, nag-decide ako na itlog na lang ang piprituhin ko. Ito yung ulam na dapat hindi mo ito pagsasawahan. Unang-una, napakadali itong lutuhin. Pangalawa naman, napakamura lamang ito. Pangatlo, ito ay nakapagbigay ng magandang bitamina sa ating pangangatawan. Napakalakas ito sa protein, kaya dapat natin itong kainin. Alright. Bad side naman, kung meron kang kati-kati o allergy, ay dapat nga wag ka nang mag-ulam at iwasan mo na lang, di ba? Ganun yun. Ayun na nga, bale dalawa lang pala yung linuto natin. Sa tingin nyo at sa tingin ko, kulang talaga ito guys. At dahil kulang yan, prinito ko na rin pala yung mga maliliit na isda. Mas masarap. Dahil ganun naman talaga ang bagay na luto doon, di ba? At ayun na nga, pagkatapos ng 5 taon na preparasyon, hali kayo at tayo na'y lumamon. Bale, fast forward na lang pala natin yung ating video. Dahil nga sa medyo mahaba-haba ito. Tara, samahan nyo ako, magmukbang muna tayo. Pero bago yan, meron akong ikwekwento sa inyo. Gusto ko lang ikwento sa inyo kung gaano ba kahirap o kadali yung buhay ng pagiging isang salesman dito sa bansang Saudi Arabia. Uunahin nating talukuyin kung ano yung madali para sa akin bilang isang salesman. Kukuha ulit tayo ng 3 points guys. Una sa lahat, hindi ka pressure masyado sa pagbebenta. Pangalawa naman, napakadali lang din naman magbenta sa mga customer. Pag sinabi mong Mia Hada, ayun na, alatul, bili na agad dyan. Pangatlo naman, di mo kailangan pwersahin na yung sarili para ma-reach mo naman ang iyong quota. Dahil wala kang pangangamba na pag hindi mo na-reach ang iyong quota, ay hindi na marerenew ang iyong kontrata. Gusto ko lang ihalin tulad sa Pilipinas ang pagiging salesman, kailangan mong bumenta at maka-reach yung quota para ma-renew ang iyong kontrata, di ba? O tara, tukoy naman natin ngayon kung ano yung mahirap ang pagiging salesman naman dito sa abroad o dito sa may bansang Saudi Arabia. O eto na yung una. Pag sinabing salesman dito sa abroad, wag kang mag-assume na magbebenta lang naman talaga ang iyong gagawin. Dahil dito sa amin, hindi lang kami nagbebenta, kundi all around ang aming ginagawa dito. Minsan, merchandiser ka. At minsan naman, nagiging kargador ka. At minsan din cleaners ka. At minsan naman nagiging boss ka. O diba? Pack na pack. Alright, diba? Pangalawa naman, kung ano ang mahirap sa pagiging salesman. Ito naman ay para sa mga baguhan. Kailangan mo namang mag-adjust. Dahil kadalasan ang iyong customer ay nagsasalita ng Arabic. Kung hindi ka marunong mag-Arabic, paktay. Sabihin mo na lang, mapi malum. Ang ibig sabihin, hindi ko alam. Ito pa ang mahirap sa atin bilang isang salesman. Minsan, tingin nila sa atin bilang isang Pilipino ay mababa lang. Minsan, makaka-encounter ka ng customer, napakasakit magsalita. Kung kaya mong i-handle yon, pwede ka nang maging salesman dito sa may bansang Saudi Arabia. Mahirap din lakay, i-handle ang emosyon. Dahil ang emosyon ay nakakapagbigay ng stress sa'yo sa trabaho. O ano sa tingin mo, kaya mo pa ba? Tutuloy ka pa ba? Syempre tutuloy yan, Pinoy pa. Alam na alam ko naman ang Pinoy ay na matatapang, masisipag, at mataas ang determinasyon. At ayun na nga, hanggang dito na lang ang iyong lingkod, Lakay Alfie. Kung gusto nyong mag-comment, ayan, mag-comment lang kayo sa comment section. Diyan lang sa ilalim. O siya, stay safe, always pray, God bless everyone.